Ito yung good news mga kababayan. Yung India, malapit nang i-deliver sa atin po yung mga missile system. Yung mga binili nating mga missiles, BrahMos missile system po. Para po sa modernization at pagpalakas ng ating defense. Ito po yung balita. From the Daily Tribune, mga kababayan, sabi rito, India's missile delivery on track. So, pasalamat na lang po tayo. We have a strong leader, yung ating Pangulong BBM. Kaya taranta po yung China. So, malapit na po tayo na magkaroon ng credible defense posture para po di tayo binoboli ng mga Chinese dito. Pero Mr. Maravillas na-penetrate na pala tayo. Sabi niya, no? Sabi mga kababayan ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez. But anyway, yung ating cyber security po, aayusin na po. May mga security experts daw na darating dito sa ating bansa. Possibly mga next week po para i-assess yung ating cyber security. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. At like and share na rin po ninyo. Hit the notification bell. And wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy yung ating pagpalakas sa defense. Di ba? Hindi po mawala yung ating bansa tulad ng warning po ni Ambassador Romualdez. Napakaseryoso niya yung ating situation ngayon sa ating bansa. Pwede niya na mawala yung ating bansa sa atin. Ganon katindi po yung ginawa ng mga makapili. Ito yung ating Defense Secretary, Gilbert Chodoro. Yan o. Nakikipagkamay sa sino to? Ambassador ng India. Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. met with India's Ambassador to the Philippines, Shambo Kumaran. Pero itong BrahMos missile system mga kababayan, parang short range cruise missile lang po ito. Mga around 800 kilometers yung distance niya na pwede pong targetin. Pag less than 1,000 kilometers, short range cruise missile system po ang tawag. Pag no more than 1,000 to 3,000, medium range na po siya. Pero anyway, huwag tayo mag-alala. I think ipoposisyon na rin o baka nakaposisyon na nga po. Hindi lang natin alam kasi hindi man natin pwedeng i-reveal siya. Dapat secretive po tayo tulad ng Israel. But we know naman po, yung Amerika, na kung saan may Mutual Defense Treaty po tayo, treaty ally po natin, meron silang ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missiles, na pwedeng lagyan ng mga nuclear warheads mismo. So, sabi rito mga kababayan, the Philippines can expect timely delivery of the shore-based anti-ship missile system. The country has procured from India's defense company, BrahMos Aerospace. Ito yung pinaka-advance mga kababayan. Yung binili po natin. Defense spokesperson Arsenio Andolong said on Tuesday, kahapon po, the procurement was part of the Horizon 2 phase of the revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Nagpadala na rin po tayo doon sa India mga kababayan ng mga personnel na nag-undergo sa training po para sa pagpapalipad nito na mga missile system
cruise missiles natin po, mga kababayan. So sabi rito sa balita, the reassurance by the Indian government came after Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. met with India's ambassador to the Philippines, Shambo Kumaran, last August 17. Andolong said both India and the Philippines have reaffirmed their commitment to a rules-based international order in the Indo-Pacific region. Ang India po, kasangga po natin. Kasama siya sa nagkundina dito sa ginawang cannon attack, water cannon attack noong August 5 sa ating Philippine Coast Guard. At nire-recognize nila yung rules-based international order. Pati yung UNCLOS, nire-recognize nila. Yung previous leader lang po natin yung ayaw i-recognize. Yun ang masakla po, mga kababayan. So sabi rito, Secretary Chodoro and Ambassador Kumaran reaffirmed their commitment to upholding a rules-based international order and strengthening relations with like-minded countries in the region. So possibly, pag nagka-conflict po dito, wag naman sana po, kasi tayo, ayaw man natin po ng away. Tayo, didepensa lang. Pag tayo ay nilamon nila, nilusob nila tayo, didepensa tayo, and we will assert the Mutual Defense Treaty with America. Pero at least, mayroon din po tayo mga armas dito. Di ba? So, supplyan na tayo, mga kababayan, ng mga short-range anti-ship missiles. BrahMos missile system po ng India. So, siyempre, kasangga natin, kakampi sa atin siyempre yung India. At yung India, kaaway din yung China. Di ba? May territorial conflict din po sa China yung India. Magkatabi sila, kapitbahay sila, mga kababayan. So according to Andolong, Kumaran conveyed India support for support for ASEAN centrality in all ASEAN platforms, particularly the ASEAN Defense Ministers Meeting and ADMM Plus. So, ito po yung effective na engagement natin, mga kababayan, with our regional partners. Multilateral po yung approach ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw natin ng bilateral kasi po, that is to the advantage of China. Kaya yung gustong mangyari ng China, tayo lang anya yung mag-usap. Wala man po nangyari sa pag-uusap na tayo-tayo lang, binabraso lang tayo at pinaglalaruan, mga kababayan. Kaya sabi ni US Ambassador, ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, magipag-usap pa rin niya tayo. Pero dapat, on the standpoint of strength, dapat malakas yung posisyon natin para irespeto niya tayo ng mga Chinese. Ganun po. Ito po yung pictures ng mga missiles, mga kababayan, na i-deliver sa atin. Matindihan niya, Mr. Maravillas. Matindi talaga po. Ganyan po yung magiging mga armas natin in the coming days. Malapit nang i-deliver sa atin ng India. So other than that, mga kababayan, mayroon din tayo galing sa Amerika, yung tinatawag na HIMARS. Ito po. Bumibili din tayo, mga kababayan, nito sa Amerika. So in the coming days, mga kababayan, makikita natin ganito na yung ipaparada ng ating Philippine Army dito po sa atin, mga BrahMos cruise missiles po. So sabi rito, Philippine personnel completes BrahMos anti-ship missile system training. 21 Philippine Navy personnel completed the operator training of the BrahMos shore-based anti-ship missile system
in India. So may mga pinadala na rin po doon na mga personnel natin. They were awarded their interim missile badges and pins by no less than the Indian Navy Chief of Naval Staff, Admiral Radhakrishnan Harikumar, in a valedictory ceremony for the operator training of the shore-based anti-ship missile system. So yung training mga kababayan, sinagawa noong January 23 pa to February 11, 2023. So nauna na po mga kababayan sila na nag-training para pag-deliver po dito. So ready na po sila na i-man ito pong ating BrahMos missile system. So sabi po ni Admiral Kumar during the his valedictory remarks, the induction of the BrahMos missile into the Philippine Marine Corps will strengthen your maritime capability and will also contribute to our collective maritime security within the region. I sincerely hope that you always cherish the bonds of friendship you had during your stay here. So ito po yung 21 Navy personnel. Para alam po ninyo mga kababayan na nagre-ready po talaga tayo sa anumang mga eventualities, lalo't alam na ninyo yung nangyayari dito sa atin. Sabi nga po ni Ambassador Romualdez, mas actually peligroso itong issue dito po sa South China Sea kaysa sa issue sa Taiwan. So, sabi rito sa balita, Colonel Romulo D. Quimado, Philippine Navy, Commander of the Coastal Defense Regiment and end user of the system, loaded the team for the successful accomplishment of the training and expressed his optimism on the future of the CDR with the trained personnel. He further emphasized the value of retaining the knowledge pala, hindi retraining. Retaining the knowledge that they gained during the training to honor the investment made by the Filipino people. So dito po mga kababayan, ipoposisyon. Kita ninyo? Facing the West Philippine Sea, the South China Sea. Dito ipoposisyon yung mga anti-ship BrahMos cruise missile mga kababayan, na ang range niya, short range lang po siya. Around 800 kilometers yung distance mga kababayan na pwede niyang targetin. So, sabi rito po, the training is a critical package included in the Philippine Navy shore-based anti-ship missile system project contract that was signed by the Philippines in India noong 2022. The said acquisition was viewed as a boost to the Philippine Navy's capability to defend the country's maritime borders and will further complement the efforts of the Philippine Navy surface assets in patrolling the Philippine waters. Now, to give you the idea, ang short range, less than 1,000 kilometers yung distance na pwedeng targetin po. Ang medium range missile is defined by having a maximum range of between 1,000 and 3,000 kilometer range. Whereas itong intercontinental ballistic missile po or ICBM, medyo siyempre mahal na to mga kababayan. Wala pa tayong ganito. But anyway, sabi ko nga po, nandiyan naman yung Amerika. We have a defense treaty, may mutual defense treaty po tayo at our back na in case maggipitan po, they have their ICBMs. Yung ICBM, ang range niya greater than 5,500 kilometers. Primarily designed for nuclear weapons delivery. Conventional and chemical
and biological weapons can also be delivered with varying effectiveness but have never been deployed on ICBMs. So sabi rito sa ating research, most modern designs support multiple independently targetable re-entry vehicle, allowing a single missile to carry several warheads, each of which can strike a different target. The United States, Russia, China, France, India, the United Kingdom, Israel, and North Korea are the only countries known to have operational ICBMs. So tayo, wala pa. Pero anyway, wag tayong mag-alala kasi we have our mga EDCA sites. Malamang di ba? And yung mga EDCA sites natin, possibly dadagdagan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan pa, mga kababayan, magiging parte na to ng ating arsenal. Anyway, that is for our defense. Importante po yon, mga kababayan, para sa ating survival po. Hindi man po tayo yung susugod, kundi pag tayo ay sinugod, mayroon po tayo na pwedeng magamit for our defense. Yun man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.